President Aquino is back home after attending the 26th ASEAN Leaders Summit in Malaysia. The plane bearing the President and his delegation arrived at the NAIA Terminal 2 shortly before 5 o'clock this afternoon. In his arrival statement, the President reported on the positive results of the summit. Secretary Albert de Rosario, members of the Cabinet present, the Chief of Staff, General Gregorio Catapang, Lieutenant General Jeffrey Delgado of the Philippine Air Force, Vice Admiral Jesus Millan, the FOIC Philippine Navy, General Manager Jose Angel Lunrado, fellow workers of government, mga minamahal ko po kababayan po sa inyo lahat. Kakagaling lang po natin ang Malaysia matapos dumalo sa ika-26 na ASEAN Summit. Gaya na lagi, bitbit natin sa ating pag-uwi ang mga positibong bunga ng pakikipag-usap sa mga pinuno ng ating karatig bansa. Inihayag natin sa kanila, sa pagkakaisa, higit na natutugunan ang mga hamon sa riyon. Mas nakakarangkada sa kunlaran ang mga bansa at nabibigyan lakas at kakayahan ang mamamayang umasenso. Lalong naging makabuluhan ang summit na ito dahil ngayon pong taon ang pagpapatibay ng binalangkas na ASEAN Community, ang integrasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya tungo sa katuparan ng ating kolektibong mga hangarin. Isinatabi natin ang pagkakaiba upang nagkakaisang solusyonan ang mga suliranin sa riyon, lalong-lalo na ang mga kinakailangan ng agarang tugon. Kung titingnan po natin ang mapa, ano ba ang nag-uugnay sa mga bansa sa Asya? Ito ang dagat na may iba-ibang katawagan. Sa karamihan, East Sea para sa Vietnam at sa bahagi naman ng Pilipinas, ito po ang West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, lalong tumitindi ang usapin ukol sa pag-angkin sa nasasakop nitong teritoryo dahil sa mga aktibidad ng bansang China. Kaya naman, isa po sa naging pakay natin sa ASEAN Summit ay ang publikong mayahayag ang ating salubin ukol sa nasabing issue. Binalikan natin ang punot dulo ng usapin at tinilatag kung ano ang maaaring gawing tugon ng komunidad. Marami na pong dekada na pinagtatalunan ang pagmamayari sa mga features tulad ng Spratlys Island. Noong taong 2002, nagkaroon ng pag-uusap ang mga miyembrong estado ng ASEAN at ang China upang ayusin ang tensyon. Ngunit nabigo magkasundo sa mga isyong legal. Ang resulta, bigo rin silang makabuo ng tinatawag na Code of Conduct in the South China Sea. Nagbunso ito sa pagkakaroon ng Declaration of Parties in the South China Sea sa pagitan ng China at lahat ng miyembro ng ASEAN. Nakasaad sa DOC na ito ang pag-iwas sa anumang gawain na lalong magpapakomplikado sa sitwasyon at tilikha ng gulo sa mga bansa. Dito po na ipapamalas ang prinsipyo ng ASEAN Centrality o ang pagtataguyod ng isang pananaw na pinagkasundoan ng lahat ng kasapi ng ASEAN para sa kabutihan ng buong riyon. Kaya naman, ang DOC, nilabag na rin ang kasunduan sa ASEAN. Sa ginagawa ngayong malawakang reklamasyon ng bansang China, masasabi ba nating tumutupad ito sa mga nakasaad sa DOC na kanila mismong nilagdaan? Malinaw na nagdudulot ang kanilang mga aktibidad ng banta sa seguridad at stabilidad ng ating pong riyon. Nakaka-apekto din ito sa malayang kalakalan at nagbubunsod ng pinsala sa ating kalikasan at sa kabuhayan ng ating pong mga mamamayan. Nagmumungkahi po na tugunan o ang tugon sa problemang ito ay isang dialogo sa dalawang bansa lamang. Ang problema po, sa ASEAN pa lang, 4 sa 10 miyembro nito ang claimants ng Spratlys. Idagdag pa rito ang dalawang hindi miyembro ng ASEAN na ang bansang China at ang Taiwan. Batid naman natin, anumang kasunduang naabot ng dalawang panig, hindi nito maobliga na sumunod ang karagdagang pang-apat na hindi bahagi ng pinag-usapan ng dadalawa lang. Kaugnay nito, labas ng payag ang chairman ng kakatapos lang na ASEAN Summit na si Prime Minister Najib Razak ng Malaysia. Dito, sinigunduhan ang ating pananaw na kailangang isabuhay ng lahat ang mga prinsipyong nakasaad sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Sa pamamagitan nito, masisiguro na ang mga pagkilos ng mga bansa ay may paggalang sa karapatan ng bawat isa.
Talagang mga po ikinalulugod natin, dumadami na ang nagpapahayag ng kanindigan ukol sa pinagtatalunang teritoryo. Hindi man sila claimant. Patuloy po nating isinusulong ang mahinahon at mapayapang paraan upang matupad ang matagal nang inaasam na Code of Conduct. Kakibat na pagsasayo sa magusot sa ating rehiyon, isinagawa din natin ang hakbang upang mapalakas ang samahan at ugnayan ng ating mga bansa. Kapag sinuri natin ang mabibigat na problema na ating hinaharap sa kasalukuyan, gaya ng banta ng terorismo, climate change, ang mga nagbabantang pandemics, mas nagiging madali ang pagtugon sa mga ito kung mas marami ang nag-aambagan at nagtutulungan. Isa nga po sa napag-usapan sa summit, imbis na isa-isang mag-abot ng ayuda, kolektibong maghatid ng tulong ang ASEAN sa Nepal matapos itong yanigin ng malakas na lindol. Di po ba't kapag pinagsama ang kakayahan ng bawat bansa at nagbuklod ito para sa isang adhika, di hamak mas malaki ang magagawa. Pagkatapos ng ASEAN, nakilahok naman tayo kanina umaga sa Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o tinatawag na BIMP-IAGA Summit. Pinag-usapan dito ang mga paraan kung paano pa mapapaunlad ang rehiyon. Mayroon tayong tinatawag na focus area sa bawat bansa na di gaanong nakakasabay sa kaunlaran. Sa halip na tingnan ito bilang problema, itinuturo natin itong isang oportunidad sa pag-asenso. Magkakalapit lang ang lokasyon ng nasabing focus areas, kaya't practical lang na i-connect ng mga ito. Sa ganitong paraan, mapapalawak ang merkado sa higit sa sakop nating teritoryo at mapapabilis ang pagpapalitan ng kalakal, teknolohiya at kaalaman sa rehiyon. Habang nasa Malaysia, nakipagpulong po tayo din sa Prime Minister ng Vietnam na si kagalang-galang Nguyen Tan Dung para mapalawig ang ating bilateral relations. Kabilang dito ang pagpapalakas ng defense at maritime cooperation at pagpapaunlad ng kalakal at pamumuhunan. Nagpasalamat din tayo sa pagsagip sa 6 na mangingisdang Pilipino nang lumubog ang kanilang bangka sa Southwest K Island nitong Enero. Nabigyan din po tayo ng pagkakataong makausap doon si Pangulong Joko Widodo ng Indonesia upang umapela sa kaso ng ating kababayang si Mary Jane Veloso. Matagal na nating ginagawa ang lahat upang tulungan si Mary Jane, kabilang na ang pagsigurong maibsan ang agam-agam niya at ng kanyang pamilya. Patuloy ding sinisikap ng inyong gobyerno na maglatag ng mga hakbang upang iwasan ng ganitong mga kaso na nasasangkot ang ating overseas Filipino workers. Ang halaga po ng pagkakaroon ng ASEAN Instrument for the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Sinuportan din natin ang pagtangkilik, ASEAN Convention on Trafficking in Persons at ang Regional Plan of Action tungkol dito. Sabay nito, todo kayo tayo sa pagpapalawak na oportunidad sa ating bansa upang marating natin ang bukas kung kailan hindi na sapilitan ang pangingibang bayan. Sa pagpulong sa ating pinuno sa Malaysia, isinalisay natin ang transformasyong tinatamasa na ng ating lipunan. Sa bawat reforma ng ating pinupunla, binibigyan natin ang ating mga boss ng kakayahang umasenso at makiambag sa pagpapaunlad ng lipunan. Gaya na lagi ko pong dinidiin, hindi magiging posible ang pagbabago kung wala ang pakikiisa ng bawat Pilipino sa loob man o labas ng ating bansa. Tunay po, sinasagad natin ang pagbiyahe sa ibang bansa upang makapagbukas pa ng pinto ng pagkakataon sa ating mamamayan. Muli na patunayan sa mundo, maasahan na tayong katuwang sa pagunlad sa nalalabing at sa pagunlad po ng lahat. Sa nalalabing panahon ko sa termino, tuloy lang tayo sa pagsisikap at pagtatrabaho alang-alang sa kapakanan ng mas nakakarami. Walang pagod natin sinusulong ang pagbabagong kapakipakinabang sa bawat isa. Taos nating ipapamana ang maunlad na bukas sa susunod na salinlahi na kinikilala hindi lamang sa Timog Silangang Asya, kundi maging po sa buong daigdig. Magandang hapon po.